nag-motion para payagan na makilahok dito sa usapin na ito ng Oo. 85 pesos na aumento sa minimum wage na ngayon ay naka-hold departure order. Hindi mo nalilipad ha? O, naka-TRO. Oo. Si Sir Carlos Miguel Oñate, nasa linya natin, spokesperson ng TUCP. Sir Carlos, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Ay, magandang hapon po, Double Weng, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. O, kayo po yung naghain ng inyong sariling petition ba to o motion para makapag-intervene na rin dito po sa nakapending na issue ng nakabitin na sahod ng mga manggagawa sa Pasig RTC, Sir Carlos. Opo, kaninang umaga nag-file kami nga nung motion to intervene sa Pasig RTC primarily para magkaroon ng boses yung manggagawa sa korte at to move that hindi lang po i-lift yung TRO agad, pero dapat ibasura yung mismong petisyon na. Sapagkat bukas naman po ay nakatanggap na rin kami na meron ding petition pala sa Navotas RTC ng Alliance of Philippine Fishing Federations. The same grounds din po ang kanilang inaalid at gusto rin nilang ikasuspinde yung aumento sa sahod sa Metro Manila. Kung kaya't magpa-file din po kami niyan bukas ng motion to intervene. At the same time, actually, ngayong hapon, kaka-file lang din po namin ng congressional resolution na nananawagan sa DOLE, sa DTI at DepDev na sila lahat yung mga bumubuo na government representative sa Regional Wage Board na idepensa hindi lamang yung aumento sa Metro Manila, kundi siguraduhin na yung ating mga Regional Wage Board sa labas ng Metro Manila ay tuloy sa paggampan ng kanilang mandato na magtakda ng sahod. Parang ngayon lang ko narinig na may mga nilalapit sa korte ang issue ng wage, Sir Carlos. Di ba dati naman, kung a-appeal ka, sa wage board ka din pupunta o sa commission? Opo, ito po yung kauna-unahang beses since 1989 na meron tayong regional wage board system na yung ating mga employers o grupo ng employers ay pumupunta sa korte para questionin yung ating regional wage order. Ang talaga pong dating pamamaraan na dyan at yun ang nakalagay sa batas ay mag-apila sa NWPC. Yan po ang ginagawa ng mga labor groups for the longest time. Kaya kami po ay nabibigla, hindi po katanggap-tanggap ito, nabigla silang umakyat sa korte kahit na malinaw po sa mismong labor code natin na merong prohibition against injunction or TRO against the proceedings of the Regional Wage Board. Ibig sabihin po wala po dapat makapag-issue ng kahit anong kautusan na makakaharang po sa pag-perform ng functions po ng ating Regional Wage Board. Yung pong nabanggit yung NWPC dyan dapat lumalapit. Ano ho ba ang naalala nyong kasaysayan pag may mga employers na problemado, sila ho ba patas din na nabibigyan ng boses? Hindi lang ho sa side ng ating mga siyempre wala tayong sinaside ho rito, pero bilang employer din ho sila ho nagbibigay rin ng trabaho. So dapat napapakinggan rin. Baka nagsawa na rin ho sila, hindi kami napapakinggan eh. Gustuin man namin na ibigay ang sweldo, pero baka at this time hindi lang ho namin kaya. So kaya lumalapit na ho kami sa korte. Baka ito yung nakikitang dahilan kung bakit isa-isa silang lumalapit sa korte. Opo, ganito yung background niyan, So since 1989, nagkaroon po tayo ng Wage Rationalization Act, yan yung RA 6727 na naglikha hindi lang ng NWPC kundi ng ating regional wage boards. So yung ating mga regional wage boards po ay tripartite ang composition. May manggagawa, may employer at gobyerno. For the longest time po, ang gobyerno at ang employer, sila ang magkasama lagi na nag-a-approve ng isang aumento sa sweldo na tingin ng labor representatives ay laging barya-barya. Kaya for the longest time po, yung ating mga workers representatives, sila ang dissenting opinion lagi sa bawat wage order. Nagkataon lamang po, ngayong taon, itong wage order para sa 85 pesos wage increase, ito yung kauna-unahang beses na nag-dissent yung ating dalawang employers representative from the wage order. Gayunpaman, alam naman po natin paano ang panuntunan diyan, majority wins, hindi po kailangan consensus, kung kaya't naipatupad po itong wage order number 27. Ang problema po dito sa mga employers na binanggit po nating umakyat sa korte, bakit hindi muna nila sinubukan
yung apela sa National Wages and Productivity Commission. Dapat in-exhaust muna nila yung kanilang administrative remedies at I assure you po no na magiging patas yung pag-judge sa apela ng ating NWPC because it is chaired by no less than the Labor Secretary and then tripartite din po ang composition niyan. Sa tingin ninyo, bakit hindi ginamit yung remedyo na yon ng mga employer na nagpetisyon laban sa wage hike? Ang tingin po namin, no, kaya hindi niya ginamit yung apela sa NWPC because malinaw naman po para sa aming lahat na lumahok. Ang problema po kasi sa kanila, reklamo sila ng reklamo, hindi naman sila lumahok dun sa public consultation, sa public hearing, hindi po sila lumahok sa lahat ng proseso ng ating minimum wage determination. Kung kaya ang tingin namin, hindi sila nag-apela sa NWPC kasi definitely po, no, ibabasura rin ng NWPC yung kanilang kung ano man yung magiging apela nila o petisyon kasi wala akong batayan na nagsasabing nagkamali yung ating regional wage board o hindi may sinunod na proseso. Lahat po ng proseso ay sinundan. Kung kaya kami nga lang po ay nabibigla, bakit nung pumunta sila sa korte ay hindi lamang po nagbigay una nung status quo anti-order ay mas masama ay nagbigay pa po ng temporary restraining order at pinaka-critical po ngayon ang up for resolution na yung hinihingi po ng ating mga employers na preliminary injunction. Kapag po kasi injunction, mas mahaba na sa 20 days na masususpinde yung ating wage hike. Oo. Pero ito, yung 85 na yan ho ba ay kasama sa inyong mga, kung kasama ho ang TUCP sa mga pagdinig, yung option na yan, 85 pesos, nandyan ba yan? Nakalatag ba yan na ito yung pwede nating pagdesisyonan? 85 pesos, 100 o 50? Kasama ho ba ang 85 pesos? Alam niyo po, no, as far as yung labor ang masusunod, no, ang minimum na demand ng labor is 200 pesos na aumento sa sahod, no. Kung kaya't yung mga employers naman natin, naririnig natin sila, meron silang 50 o 60 pesos, pero ito kasi yung proseso na itinakda ng batas na talagang mag-discussion, magkaroon ng deliberation, kung ano yung mananaig, no, majority rules. At ito pong 85 pesos, no, as much as gusto nilang sabihin, masisira ang ekonomiya, malulugi sila. No less than po yung DTI na nangangalaga sa ating mga MSMEs, no less than yung DepDev na nangangalaga sa ating pambansang ekonomiya, ay pumirma in approval of the 85 pesos wage increase. DTI tsaka DepDev, sila ho ang, kanilang signatures, sila ho ang talagang nag-decide ho nito. 85, Tama okay na to. Po kayo, no? Pumayag ito po sila. yung kaunang beses na nagkasundo yung worker at gobyerno. Paano kung sa punto na nag-decide ang korte pabor doon sa nagpetisyon? Anong recourse ngayon ng mga manggagawa, Sir Carlos? Opo, no, kung ang kasalukuyan kasi yung kanilang prayer for preliminary injunction, kung yun po ay mag-grant nung ating korte, no, napakasama po no, napaka worst case scenario no. Kung kaya't ang hinihingi po talaga namin ay magkaroon talaga ng motion to intervene, no, kasi pagka meron pong preliminary injunction, ibig sabihin until such time that the main case is resolved, mananatili pong suspendido yung wage hike sa Metro Manila. Kung kaya't critical po na mag-grant ng ating korte yung ating motion to intervene. At the same time po, no, may isa pa kaming senaryo na pinangangambahan. Kunwari naman, no, sa Pasig RTC halimbawa, hindi ginrant yung prayer for preliminary injunction o nilift yung TRO. So wala na po ngayon pumipigil din sa ating mga employers na mag-file nga doon sa mga iba't ibang RTC. At kung makakuha po sila ng TRO, magiging suspended po, no? So literal na magiging laban o bawi yung aumento sa sweldo dahil nga po nabuksan na yung floodgates ng pang-aabuso sa paggamit nitong korte imbis na yung NWPC appeal. At saka magiging precedent na to, Sir Carlos. Paulit-ulit at nagagawin to every time may hike tayo. Yun po yung delikadong precedent, kaya nga we urge lalo yung Pasig RTC na nag-issue ng TRO na hindi lamang i-grant yung aming motion to intervene, pero i-lift na agad yung TRO para it sends a message. Although of course we know na hindi naman binding kasi ang desisyon ng isang RTC sa iba pang RTC, no? So kaya nga ito po no, talagang hindi katanggap-tanggap, no, kasuklam-suklam nga ito. Sir Carlos, kahit hindi binding, halimbawa may magpetisyon sa Navotas, pero nauna nagdesisyon ng Pasig RTC na hindi tuloy. Implemented na yun pa sa lahat O implemented lang yun doon sa dalawang nagpetition doon sa Pasig RTC.
Pero siyempre, ang i-hold na doon, yung kabuuan ng desisyon ng wage board. Ang problema ho kasi sa mga petisyon nilang ipinail, ang kanilang major issue na inire-raise sa korte ay gusto nilang pigilan yung kanilang, kaya ang kanilang kinasuhan ay yung NWPC at yung ating Regional Wage Board to implement yung wage order number 27. So, yun po yung major na problema dito. Halimbawa, banggitin na rin natin, yung Redicon at R2 Builders, daan-daan lang ho ang manggagawa niyan. Kaya lang, ang apektado po dun sa kanilang petisyon ay 1.1 million na minimum wage earners sa Metro Manila. Yun nga yun ang sad part dun Pero sa ganyan, habang iniintay ang desisyon ng korte, kung pagbibigyan pa rin, anong option meron? Pwede bang back to, negotiation ulit? Na bawasan ng 85 para, win-win solution. Maging acceptable. Parang gano'n, di ba? Pwede ba yun na ibabalik sa wage board? O hindi na? O dapat panibagong decision? As far as we are concerned, as far as the Office of the Solicitor General is concerned, which is the government lawyer in this case, ang kine-question po remains talagang the jurisdiction of the RTC. We will fight this to the end. Hindi po kami papayag na babalik tayo sa Regional Wage Board at gagawa na naman ng panibagong wage order, So, yun po ay hindi ho natin option yun, lalo na't higit, Tandaan ho natin, itong wage order number 27 ay 2 tranches po ito. At saka so, 60 pesos na po. Pag bumalik ka sa wage board ulit, baka mas mababa na sa 85. Baka yun ang... Oo. Wala naman sila binabagit, basta hold lang. Kahit pa sabihin natin na ayaw nyo initially sa 85 because you want 200 pesos, malaki pa rin ito kumpara sa dati. At saka malaking kawalan ito sa mga manggagawa kung magtagumpay sila sa RTC. Tama po kayo, At virtually, mapipigil na rin po ang aumento sa sweldo, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang lugar ng ating bansa na basta merong employer na ayaw sumunod sa aumento, iakyat niya sa korte. Totoo yan. Yung senaryo pag, sige, pag pinagbigyan, tuloy nila, tanggap nila, implement nila, 85, kaso lang, baka later on sasabihin na, hindi naman kaya magle-layoff na kami. Hanggang wala nang renewal of contract. Kung sila may mga endo-endo, ng ganyan. Gusto ko lang sagutin yun, Una-una yung 85 pesos na wage increase, kung nominal siya yung pinaka mataas, Kaya lang hindi natin ginagamit yon. Although as much as gusto ni Secretary Tolentino ipagyabang na historic ito, ang 85 pesos po is only a 12% increase of the minimum wage. Kung titignan po natin na 1990s, marami pong mga wage order na 19% increase, 15% increase, at considering na ito po ay 2 tranches, so yung 60 pesos po is only 8% increase. So, hindi po ito magdudulot ng kahit anong catastrophe sa ekonomiya man natin o sa mga negosyo. So, antay-antay tayo. So, meron pala, sa impormasyon nyo, meron din sa Nabotas. Anong oras daw yun bukas, Sir Carlos? Magkakaroon ho kasi ng presscon muna yung National Wage Coalition sa Kongreso na mismo ng umaga, pero magpa-file kami ng motion to intervene namin mga 2:00 ng hapon sa Navotas RTC, although meron din kami mga impormasyon pa na meron pang unverified yata na petition na ipa-file naman sa Malabon RTC. Lahat na ng So bale dalawang korte sa Metro Manila. Dalawang mga construction din ba 'yan? Yung mga 'yon? Hindi fishing. Yung sa Navotas RTC po ay samahan naman ng mga commercial fishing ng mga business owners. Okay. Marami-rami ito. Pagsamahan ng pinag-uusapan. Yung sa Malabon daw. Sa Malabon? Ano naman? Yung sa Malabon RTC, wala pa pong malinaw kung ano yung identity nung nag-file. Although wini-welcome namin na yung Employers Confederation of the Philippines ay gustong respetuhin yung integridad ng ating tripartite system ng pagtatakda sa sahod. Alright. Okay, sige. Sir Carlos, thank you. Thank you po sa oras. Ay, maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. Thank you. Spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines, si Ginoong Carlos Miguel Oñate.